Magandang hapon! Sa panahon ngayon, parami na ng parami ang mga solo parents sa Pilipinas at sa buong mundo. Sa panayam natin kay Binibining Carrie Javier, or Mom She Carrie ng Federation of Solo Parents of Luz Women Incorporated, National President po siya, aalamin natin ano nga ba ang ibig sabihin ng solo parent at ano ang mga benepisyo na dapat natatanggap nila sa ilalim ng batas. Ano ang mga epekto ng solo parenting sa paglaki ng mga bata? At paano nga ba mapapalaki ng mga solo parents ng masaya at matagumpay ang kanilang mga anak? Yan ang aalamin natin ngayong hapon na ito. Hi, Ma'am She Carrie! Hello, hi, good afternoon, Frances, and sa lahat po na nanonood sa atin. Hopefully marami po nanonood ng solo parents. Ayun. Hello po. Okay. Ma'am She Carrie, sa ating unang bahagi, aalamin natin ano nga ba ang kahulugan at mga benepisyo ng mga solo parents. So, first question po, ano nga po ba ang solo parent? Yes, well, under RA 8972 o yung Solo Parents Welfare Act of 2000, there are 10 categories na considered na solo parents. Ano-ano ba ito? Yung woman who gives birth as a result of rape or crimes against chastity, provided of course that she chose to keep the child. And then yung widower, abandoned, separated, whether legal or de facto, annulled. Yung when the spouse or partner is detained, serving a criminal conviction for at least 1 year. And then when the spouse or partner is physically or mentally incapacitated, provided certified by a public medical practitioner. And then yung mga mention na abandoned, unmarried mother, father, any other person who solely provides parental care and support to a child or children, provided duly licensed foster parent siya ng DSWD or duly appointed legal guardian by the court. And lastly, any family member who assumes the responsibility as head of family as a result of the death, abandonment, disappearance, or prolonged absence of the parents or solo parent, provided it lasts for 1 year. Ang dami po palang pwedeng pumasok sa ilalim ng solo parent, Ma'am She Carrie. 10 categories, yes. Opo. Mga ilan na po ba ngayon ang solo parent sa buong Pilipinas? Yan ang madalas tinatanong sa akin. Unfortunately, wala akong concrete answer to that because even there's no single government agency na mayroong comprehensive database, ilan na ba talaga solo parents. But according to the University of the Philippines National Institute of Health Study conducted in March 2007, there are about 14 million solo parents nationwide all over the Philippines. So 2007 pa to, so I think it's probably safe to assume that there are already about 15 to 16 million solo parents by now kasi hindi naman nababawasan ang number ng solo parents. In fact, it's increasing. Opo. Ano po yung mga benepisyo na dapat natatanggap nila under RA 8972? Yes, under Article 5, benefits, Section 15, solo parents, legitimate solo parents at that, yung may mga solo parents ID card, are entitled to the comprehensive package of social development and welfare services. So, ano-ano ba ito? Ano mga servisyo, benepisyo ito? Livelihood, which include training on livelihood skills, basic business management, value orientation, provision of seed capital or job placement, and then what else? Counseling services, pwede individual, peer group, or family counseling, parent effectiveness services or PES, ginagawa ito sa daycare centers for not only for solo parents but for parents of young children in daycare age. Then there's also they can also avail of critical incident stress debriefing, yung mga stress management, counseling, legal assistance, medical care, self-concept or ego building, crisis management, spiritual enrichment. For us working solo parents, because I'm working,
and so do a lot of solo parents, they're entitled to a flexible work schedule, a 7-day parental leave, and freedom from work discrimination. Meaning, no employer shall discriminate against any solo parent employee, for instance, sa promotion or hiring, on account of his or her status. Yan yung mga benefits under the law. Ma'am Shi, 2 dekada na ang nakalipas simula nung ipinasa yung RA 8972. Meron na bang mga panukala para amyendahin yung batas? At saka ano po if ever yung magiging mga changes para sa solo parents? Since the Federation of Solo Parents was organized in April 2016, we haven't stopped lobbying para ma-amend law. In fact, way back before pa, nung inorganize yung DSWD Central Office Solo Parents Organization, we started lobbying na. Maraming bills that nakapasa na siya sa Committee on Revision of Laws, Committee on Ways and Means, and Committee on Appropriation, and ipoplenary na. So, more or less, kasado na yung sa Congress version. So, what we're waiting for is yung Senate version. And the last I've heard, meron na in-inform ako ng staff ni Senator Hontiveros na mainit daw yung discussion because of the discounts that we are levying. Yung discounts kasi na nire-request namin is same sana as the discounts granted to senior citizens and persons with disabilities. On account of the fact that ang solo parents, ang dala-dala namin ay pamilya. Diba? So, I think it is but proper or ethical na ibigay din sa amin itong mga discounts na to. Punta naman tayo sa second part, Ma'am Shi. So, nabanggit niyo po kanina yung Federation of Solo Parents of Luz Women Incorporated. Siyempre po, napakadami ng mga solo parents ngayon sa buong Pilipinas. Maaaring naghahanap sila ng support group o kaya mga resources para alam nila kung paano nila ina-navigate yung buhay nila, paano gagawin nila bilang solo parents. So, may mga concerns din sila na personal. Yun po. Ma'am Shi, discuss niyo naman po sa amin, ano po ang Federation of Solo Parents of Luz Women Incorporated? Paano po siya naitatag? Okay, ang Federation of Solo Parents Luz Women Incorporated or FSPL was formally organized on April 8, 2016. Nagkaroon kami ng election. There are about 12 of us, 12 leaders from different solo parents associations, existing solo parents associations. We decided to organize, form ourselves and merge into a national federation, which is FSPL nga, primarily to lobby for the amendments. And also to provide adequate information sa mga kapwa namin solo parents. Kasi up to now, nakakagulat, pero this is the sad fact. Marami pa rin hindi nakakaalam na mayroon palang ganitong batas, mayroon palang solo parents ID, mayroon pala tayong mga benepisyong makukuha. They don't know. So sabi namin, ito yung aming vision and mission to serve as the voice of all solo parents. Diba? And we are working together for the common good and benefit of all solo parents and our children nationwide, regardless of gender, affiliation, political views, or whatever. So, ang objective namin, BNGO namin, goals objectives is, of course, to disseminate accurate information on the rights and benefits of solo parents, to work closely with other CSOs, kasi we are a civil society organization in the pursuit of our advocacy to amend RA 8972, to establish a national database, although mahirap to, dahil wala naman kaming funds to begin with, establish a national database profile of solo parents in the country, and then of course to empower our fellow solo parents through mobilizing, organizing,
active participation sa national, local, community activity. Maaring sa sobrang dami na nilang iniisip, syempre dami nilang mga concerns, mga problems po, Yes. maaaring hindi na nila naiisip na, ay, maaari pala akong may ganitong gawin or maaari pala ma-avail ko yung ganitong benefit under the law. So, kayo po yung nagbibigay ng information sa mga solo parents. Yes. So, yun po. Shi, ayun po. So, sa mga members po ng Federation of Solo Parents of Luz Women Incorporated na nanonood po, hello po! Hello! Hello! Sa mga co-officers ko, sa ating social media team, sa lahat po ng aming members. Kasi last I look, we have 27 member organizations, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, and an estimated 90 to 100,000 membership Dami! Maraming solo parents. Kumbaga yung membership namin is not even at the tip, no? Of my thumb or of my fingertip. Kasi napakaraming solo parent. And wish ko lang I often tell my colleagues sa Federation, I wish we could reach all of them. So what we do is through our Facebook pages. We have our public page, Federation of Solo Parents Luz Women. We have our closed group page. No, currently comprising of 14 to 15K members na. This is I call this our emote page, no? Kasi dito kami naglalabas ng aming mga, mga saloobin, mga hinanain, mga problems, diba? We comfort and give advice to one another. So, we also serve as a support group, emotional support group. Okay. Nako, yung mga solo parents po natin na nakikinig, please po check nyo yung kanilang Facebook page para syempre doon kayo makakahanap ng mga kapwa ninyo na makakaintindi sa sitwasyon ninyo at makakapagbigay ng magandang advice. Yes, paki-like and follow na rin. Yes po. Ano yung mga kadalasan? Kasi baka mamaya nahihiya po yung ibang mga nanonood na solo parents, nahihiya sila siguro na lumapit or baka, alam niyo po yung maski maglabas lang po ng sama ng loob or ng mga sentimento nila, ano po yung mga kadalasan na parang profile or background po ng mga members para at least malalaman ng ating mga nanonood na hindi pala sila nag-iisa? Well, definitely, hindi sila nag-iisa. Napakarami natin, di ba? Sobrang dami na ng solo parents sa buong Pilipinas ngayon and even sa mga OFWs. The majority ng aming membro are women. Diba? Just about, I would say, 98% ng aming membership are women. Widows like me, separated, meron din mga single moms. Meron din kami members na single dads, and I'm happy to say na aming mga single dads ay very active. Very active po sa aming samahan, diba? Sa aming activities, no? Madalas po, babasa namin sa aming close group page, United Solo Parents of the Philippines, is ang usual challenge. I'd like to call it challenge, not a problem, ng mga solo parents ay economic, financial. Diba? Especially if you have 2 or more kids at mga nag-aaral pa. How to make both ends meet, paano ma-provide yung daily needs nila, paano sila mapagtapos ng pag-aaral. And then, of course, yung being emotional, diba, yung emotional struggles, how can I cope, how do I cope, especially na if you have several children. And it's sad, pero marami akong na-encounter, maraming nag-message sa akin or texting me or calling me na meron na silang depression, yung anak nila may depression, may anxiety disorder. Kasi nga, this is a result of trying so hard to cope with the numerous challenges of solo parenthood. Kasi hindi talaga siya madali. Hindi madaling magpalaki ng anak na mag-isa. Napakahirap. So I hope wag na sana madagdagan pa mga solo parents. Sa ating mga tagapanood, bago tayo pumunta sa ikatlong bahagi, kung ano nga ba ang epekto ng solo parenting sa mga kabataan, meron lang akong quick shout out. Meron po tayong giveaway. Yun po ang ating Teach My Child's Back to School giveaway. So yun po sa mga nanonood na may mga anak. At sa ngayon, syempre,
iba or namumove, di ba po, ang ating school year. So ito po, from Teach My Child, sponsored by Cozy OC, meron po tayong undated planner. So kahit anong araw pa po magsimula ang school year, pwedeng-pwede nyo itong i-adjust kasi po hindi siya dated. At meron siya syempre yung deluxe cover para protected ang inyong planner. Meron din tayong quote block. So syempre hindi lang dapat organized yung ating ginagawa. Maganda rin po na meron tayong inspiration. So meron din tayong mga quote blocks na ilalagay po sa lamesa ng ating mga estudyante. So ayan po ang ating quote blocks from Cozy OC. So, ayun po, mag-register po kayo. Nasa left side po or nasa right side ninyo po ang ating link para po makaregister kayo sa ating giveaway. Now, on to the third portion. Paano nga ba magpalaki ng anak ng mag-isa? So, yun po. Balik tayo sa ating programa. Ma'am Shi, question po, paano tumatakbo ang isang karaniwang araw sa buhay ng isang solo parent? Okay. To answer that, hahatiin ko to sa dalawang time frame. Nung pre-pandemic and ngayon na pandemic. Kasi nung pre-pandemic, talagang we barely have time for ourselves. Especially yung mga maliliit pa yung anak, usually gigising ng 4, 5 a.m. to prepare the kids going to school. Diba? Magpe-prepare ng breakfast, diba, mga baon ng anak, and then, saka mo aayusin naman yung sarili mo, and then you rush off to work. Paglabas mo naman ng trabaho, paglabas mo ng opisina, you are rushing home kasi magpe-prepare ka na naman, magluluto ka ng dinner, and then you have to help the kids with their homework, with their projects. Sa totoo lang, kulang ang 24/7 sa mga solo parents, diba? Lalo na nga if you have 2 or more children na you have to supervise on a daily basis. Ngayon, I would say na in a way blessing itong pandemic, although of course it's negative, no? Marami apektado. Kasi most of us are on a work from home arrangement, and we can do with our kids. So, mas nasusubaybayan sila. Diba? Since nasa bahay kami, nasa bahay sila. So, ganun yung daily schedule of a solo parent. I'm sure maraming makakarelate yan. Ma'am Shi, paano nila paano po binabalanse ng mga solo parent yung oras nila sa pagitan ng, syempre, trabaho po nila, o kaya naman yung kanilang schedule ng mga anak nila, tsaka syempre yung mga gawain sa bahay? Well, that is the hardest part of all. Paano mo babalansehin? When my children were younger, kasi malalaki na yung mga anak ko, no, young adults na, I have 3 sons. Mahirap talaga, kasi most of the time, pagod ka na sa trabaho. And then, you have to look after them, help them with their homework or with their projects, attend PTA meetings, diba, yung mga ganun. So, importante yung time management. And I would like to emphasize this sa mga kapwa ko solo parents, there was a presentation before in one of our, kasi we also conduct mental health events, mental health groups as part of our advocacy to remove the stigma against mental health, no? And our advisor and consultant, si Professor Nina Era, she's also counselor na RCW Foundation. She had this presentation of self-care for solo parents. And tama yun eh. Kasi you cannot pour from an empty cup. Diba? Kapag yung baso, yung sisidlan mo, ay puno na, wala na, sagad ka sa stress, sagad ka sa pagod, sagad ka sa problema. You cannot be an effective parent. Kaya nga, magsasuffer na rin yung relationship na with your kids. So, time for myself talaga. You need time. Diba? Na kahit once a week mo lang, you go out with friends, although we can't do that now kasi nga pandemic. But before, meron kaming
meron akong mga BFF sa office. There are 4 of us, you know, na we go out, eat out. O pala, shout out. Happy birthday, Sister Angie Mateo. Hindi ako nakapunta sa house mo ngayon, you know why? Happy birthday. Okay, shout out. Siya yung si SP2. Yung kasi tawagan namin eh. SP1, 2, 3, 4. Okay. Importante yung maglaan ka ng oras sa sarili mo. Kahit once a week. Kahit isang oras lang once a week or more than that sana pa. Kasi nga, kung talagang sagad ka na sa dami ng ginagawa mo, ay bibigay ka. Chances are, bibigay ka talaga and this will lead na magkakaroon ka na ng mga mental, emotional health disorders because you cannot cope anymore. Yan ang pinakamalaking challenge sa amin mga solo parent kasi di ba wanted to do everything. We wanted to accomplish everything for our children. Hindi lang nga for our children. Maraming solo parents ang talagang sila din ang nag-guide nila. Di ba? Yung extended family. So, can you imagine the pressure, the stress na na-experience ang mga solo parents na ito? So, importante talaga, please, allot some time for yourself. Maglaan po kayo ng oras sa sarili mo kung di po talagang bibigay kayo kapag masagad na kayo. Ma'am, question po. So, di ba, lahat naman tayo nagkakasakit. So, paano yun pag yung solo parent nagkasakit? Paano, sino nag-aalaga dun sa bata? At saka, pwede din po na dahil sa trabaho, kailangan po mag-work out of town. Paano po magandang solusyon para magawa ng solo parent yung trabaho niya, maalagaan niya yung sarili niya, at syempre po, magawa niya rin pong maalagaan yung kanyang mga anak? Okay, I think the government should answer this. Pero unang sa lahat, di ba? Kung wala kang, I mean, you're blessed if you have a family support system. If your parents are still alive, may mga kapatid ka or relatives ka who can take over when you're sick or because of your job, you have to go out of town. Like ako nga, when my sons were younger, di ba? Madalas akong mag-out of town because of my job. Reporter kasi ako before. So, journalist. So, sila yung nagtumitingin sa mga anak ko. Ano ang solusyon? Sinama na namin to sa aming proposed amendment na RA 8972 na sana lahat ng government agencies, lahat ng private companies, lahat ng local government units ay magtayo ng daycare center, child minding center, activity center, or solo parents or parents can give their children while at work. Diba? Kasi ang child care is a number 1 problem among solo parents na may maliliit pang anak. Marami kaming na-encounter ng solo parents during our orientations, no? For instance, na call center agents or people na nasa graveyard shift. Hirap talaga sila because they cannot bring their children to the work, di ba? Kaya nga, I am very happy when as PH or plugging to us contacted me to do a video docu kasi meron silang daycare company so far na nakita ko na may ganitong facility for parents, not only for solo parents. So sana, masama tong provision na to sa amended law. Lalo na yung walang mga family support system. Madami rin yan, yung talagang totally on their own. Sila lang at yung mga anak lang nila na, well, blessed sila kung understanding yung bosses nila o employer nila na pag sinabi nila, ma'am, sir, pwede ko ba isama sa training yung anak ko? O, di ba, papayag. But that is not the case. That is not the reality. Okay. It's the other way around. Ma'am, yung nabanggit niyo po sa akin yung task us, yung chinek ng video doc, yung napakaganda nga naman po ng initiative nila. Yung magkaroon ng daycare center sa loob ng kanilang opisina. Ayun. Naalala ko, nung maliit pa po yung baby ko, naku, pag wala po mag-aalaga,
Yun na, minsan po kahit na meron ka pa pong pangbayad para makakuha ng yaya, napakahirap na po makakuha sa panahon ngayon ng talagang maaasahan at mag-aalaga sa iyong mga anak na trustworthy. Oo. Trustworthy. Ang daming horror stories ng mga yaya na ina-abuse yung mga anak nila. Not all of us can afford to, natin kung ginagawa ni yaya sa bata when they're not around. Okay. So, maganda talaga yun. It's Past Us did a great documentary. So, yun po sa mga employers po, maganda pong tignan na yung example ng Past Us. Aside from Past Us, nag-conduct din kami siya. Nag-conduct din ako ng orientation kasama ng iba kong officers sa Telete. And so far, ito yung mga BPO companies who touch base with us para ma-impart sa mga employees nila yung about the benefits, kung ano ba yung pwede maitulong ng company. And this is good. Kasi according to our research done in, I think, in 20, the highest incidence of solo parents is in the business processing and telecommunication BPO companies. Most of them are single mom. Pinakamataas yung number ng solo parents sa BPO companies. Sa workplace to. Buti na lang no, Ma'am Shi, nakakatuwa na supportive po yung mga BPO companies sa concerns po ng kanilang mga staff. Kasi syempre po kung meron kang napakahusay na empleyado, tapos solo parent siya, sayang naman kung ila-let go mo dahil hindi na alam nung empleyado mo kung paano niya ibabalanse yung trabaho. Syempre, mahal na mahal yung anak niya, priority niya yun. So, yun po, magandang, po siya, from a management and a social perspective po, napakagandang strategy din po. So, yun po. Sana nga, mas marami pa yung gumawa like what Past Us did, no? Na nagtayo talaga ng daycare center. And they even have an in-house psychologist and psychiatrist. Wow, in-house! They have in-house, yeah. At syempre sabi nyo kanina, diba? May mga video docu. Opo. Okay. So, ngayon po, pumunta naman tayo sa ika-4 na bahagi ng ating panayam. Yung mga epekto ng solo parenting sa mga kabataan. Kung ano po yung 3 pinakakaraniwang mga epekto or nagiging challenges po ng solo parenting sa pagdating po sa pagpapalaki ng mga anak. Yeah, the child feels insecure, especially nga for those who are children of separated parents, diba? Kasi nga, maybe wala na si mami or si daddy. So, they feel insecure, they feel afraid, no? They feel scared na, is this happening to their family? And according to a psychologist I've talked with one time, sometimes the kids feel guilty pa nga. Iniisip nila, baka sila yung dahilan. Bakit naghiwalay si mami at si daddy? Maybe I'm the reason. So yung bata or mga bata becomes emotionally devastated. It affects their well-being, it affects their schoolwork, everything is affected. And then yung isa pang common situation din ng children of solo parents, diba, is yung nabubully sa school or sa community, especially pag yung nililabel na disgrasyada, yung nanay nila, wala kang tatay, pinulot ka lang ng nanay mo, wala ka naman tatay, asan tatay mo? And I would like to cite this incident, no, I wouldn't name the mom nor the school where this happened. Pero I wrote to the NCR, I wrote to the principal, no, denouncing this teacher na this single mom who's an 8-year-old boy, grade 2, may ADHD siya. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ang symptom niyan is yung magulo, hindi mapakali, diba? Yung nasa classroom, tayo ng tayo, diba? Opo. So, ang tingin ng teacher ay, although in-explain na ng mom that my son has this condition, in-explain na niya dun sa teacher. The one time, nag-explain si teacher, and yung son niya keeps getting out of his chair, umiikot-ikot sa classroom, chinichika yung mga kalaro. Pinapak na sa harapan ng classroom.
And in front of everyone, in front of his classmates, sinabihan niya, kaya ka ganyan kagulo, kaya ka ganyan ka-disruptive, palibhasa, you come from a broken home. Grabe naman yun. Sinabi niya yan sa bata. So after that, the child office. Umiiyak siya. Kasi iyak siya ng iyak. Sabi niya, Miss Carrie, bakit ganun? Wala naman kasalanan yung anak ko. Sabi niya, bakit ginawa sa kanya yung teacher niya? So sabi ko, have you complained to the principal? She did daw. At, sasabihan daw yung teacher. It's not enough na sabihan. First of all, teacher siya. Teacher ka. You shouldn't do that to anybody. Sasabihan mo, palibasa, kaya ka ganyan kagulo. You're a product of a broken home. And please, pag nga ako may mga kausap ako sa mga meetings, sa Limbawa, inter-agency meetings, and then sinasabi broken home, please do not ever use the term broken home. Kasi ang mga anak ng solo parents do not come from broken homes. We are complete. You know why? Kasi kami, kahit solo kami, ginagawa namin ang lahat to be able to give a good life to our children. So please do not label us. Do not stigmatize us. Very passionate ako dyan. Talagang, wala akong high blood, wala akong hypertension, pero umaakyat talaga yung dugo sa ulo ko whenever I hear the term broken home. Ang sakit. Imagine for an 8-year-old boy, nasabihan ka na kasi kaya ka ganyan kagulo, kaya ka napaka-distracted sa klase, you're a product of a broken home. Wala kang daddy. Imagine that. Ang dadalhin niyo ng bata. Exactly. Kahit iba, sabi ko nga, I advised her, I even gave her the name of my youngest son psychiatrist because my son has depression disorder. Sabi ko, try her, she's good. Philippine Children's Medical Center. She's very good. Try her. Sabi ko, dalhin mo yung anak mo doon para for sure talagang ayaw nang pumasok ng bata. Pero ayaw nang kumain, ayaw nang mag-aral. Ayaw nang lumabas ng bahay. Diba? So, sana yung parati kong pinapakiusap na please naman po, especially kung ikaw ay teacher, kung ikaw ay community worker, kung ikaw ay official even ng LGU or ng government, wag naman pong i-label yung mga bata na anak ng mga solo parents kasi napakasakit po niyan. Hindi niyo po alam yung mental, emotional, psychological effect niyan sa bata. It will destroy them. It will destroy them. Ma'am Carrie, yung masakit doon, teacher pa po sa lahat ng pwedeng magsabi nun sa bata. Na di ba dapat? Yun nga. Pero when it happened, it's a true story, no? Talagang sabi ko nga, for the life of me, hindi ko maintindihan kasi buti na lang, yung mga anak ko never experienced this sort of thing. No, while they were growing up, no, while they were studying, hindi sila naka-experience ng ganito na nabully sila or pinahiya sila because yun na nga, anak sila ng isang solo parent at wala yung, sometimes yung youngest child ko, natatanong siya, saan daddy mo? Patay na. Which is the truth. Patay na talaga, no? So sometimes, sinasabi ko dun sa mga, say, separated, o sa mga unmarried moms or dads na, sabihin mo na lang, patay na. Diba? Para no questions asked na. Diba? Tapos pag may mga family days sa schools, diba? Ako, I experienced this family day. May games. Si mami muna, then si mami at si daddy. Sabi ko, wala na siyang daddy. Dad's na daddy niya. So sabi naman ng isang dad, nag-volunteer siya na sige, ako na lang kasi yung game is parang hindi ako pwede. So nag-volunteer siya na, ma'am, kung gusto niyo, PTA officer kasi ako nun. Kung gusto niyo, ako na lang. Kami na lang nung anak niyo muna maglalaro. In this particular game lang naman. So yung mga ganong instances, na talagang, you feel parang left out. Diba? You feel like an outcast.
Diba? Kasi nga, well, quote-unquote, hindi kayo complete. Sabi ko nga, hindi yung totoo eh. We are complete. In ourselves, with our children, we are complete. So we shouldn't feel like this. Pero, tao lang eh. Dumadating yung instances na nararamdaman namin to. Ako naiiyak na ako. Dumadating talaga yung mga pagkakataon ba o family reunions, diba? Yung mga kapatid mo, andun sila, mga pinsan mo. Napakadaming dahilan para maging isang solo parent ang isang tao. Maaaring namatayan ng asawa po o kaya naman pwede din halimbawa naabuso yung babae. Yeah, na-rape. Diba? Kaya siya masaksihan ng bata na nag-aaway, nagiging yung violence na nangyayari sa pagitan ng mga domestic violence. Sana yun po, mas maintindihan din po ng mga tao. True. In fact, we have members na nag-file ng BAUSI case. Violence against women, no, and children case. Yung iba ongoing pa nga. Kasi nga abusive yung husbands nila. And ang amazing dito, sometimes sila pa yung parang nasisisi. Hindi, ng family, na bakit ka nakipaghiwalay? I mean, paano na yan? Napakahirap magpalaki ng anak na mag-isa. Or gusto mo ba yung anak mo, lalaking walang tatay. Pero kung you're in an abusive relationship na sinasaktan ka at nakikita ng mga anak mo, kasi ito gusto ko po itong i-highlight o emphasize sa mga nakikinig na nanonood sa atin ngayon. Cycle po yan. Cycle. Alam niyo ba na kapag ang batang lalaki, na-witness niya na yung tatay nga binubugbog yung nanay niya, chances are when this boy grows up, gagawin niya rin yun. Magiging wife beater din siya. It's a cycle. Kung ano yung nakikita ng bata, kung ano yung nakalakan niya, gagawin niya when he reaches adulthood. Kaya nga in these instances, talagang it's better or it's the best option na talagang move out of the house. Kung ayaw niya umalis, kayo mag-ina, kayo ang mag-move out ng bahay and then file a case. Meron pong Women's and Children's Protection Desk, WCPD, sa lahat ng presinto. Find out. RA 9262, if I'm not mistaken, Violence Against Women and Their Children. May penalties po yan. Una, sa barangay, pwede kayong kumuha ng restraining order, yung BPO, Barangay Protection Order, and then sa korte na. Pwede niyo po siyang i-demanda. Ang mabigat ang parusa sa BAUSI. Kulong yan at may mga penalties. Kung kayo po ay nasa isang ganitong klaseng relasyon, get out. Get out now. Huwag niyo nang hintayin na kumantong pa sa mamatay kayo o mamatay yung mga anak nyo or worse, magkaroon na kayo ng mental disorder. Huwag nyo nang hintayin na umabot sa ganung punto. Umalis na kayo. Now na. Ma'am Shikari, tanong po, paano masisigurado naman ng mga solo parents na itong mga pwedeng adverse effects, solo parenting, o kaya yung mga gantong sitwasyon ay hindi makakapekto sa mga anak nila? Paano nila mapapalaki ng maayos yung kanilang mga anak given all the constraints po? Yeah, given all the constraints, no, financial, physical, emotional, mental, all of those. There are no hard and fast rules sa parenting. Wala naman tayong school for parents, di ba? Okay. Pero, ako based on my experience, no, the way na perfect family for it, at yun din mga nakakausap ko, mga professional psychiatrists, isa lang yan eh. Kung habang bata pa sila, yung formative years, ibang formative years ng bata is hanggang 12 years old. Diba, kung na-establish mo na yung ground rules na dapat ganito, at pinaintindi mo na sa kanila yung sitwasyon na wala kang daddy, wala kang mommy, solo lang ako, and I cannot do this by myself. Hindi ko to kayang gawin mag-isa. Kailangan, pagtulungan tayo, kailangan ng kooperasyon. As early as that, no, at pinalaki mo sila na
ikaw nagsaset ka ng good example, being a good example to your kids, pinalaki mo sila na may takot sa Diyos. Di ba? Alam mo, the golden rule, di ba? Do not do unto others, that you would not like others to do unto you. And then, lalaki sila na maayos. Napakarami rin success stories ng solo parents. I'm happy to note that maraming horror stories, true, but marami din happy stories, success stories na meron dyan na nagtitinda sa palengke, single mom, napag-graduate na yung anak niya, medicine, sa UP College of Medicine, or this mom na 5 anak niya, naglalako siya ng ulam, bahay-bahay, lahat ng 5 anak niya, with honors, so cum laude, sa UP Diliman, or this another single mom na meron na siyang sarili ng food cart business, diba, sa pagsisikap niya, diba, so, importante yung bata pa lang sila, ipaintindi mo na sa kanila. Kumbaga, huwag ka mag-deny, do not be in denial, kasi may mga nakakausap akong solo parents, especially yung kamatay pa lang ng spouse, or kakahiwalay pa lang, in denial sila eh. So, yung as early as possible, mag-move out kayo dyan sa denial stage, and yung acceptance, harapin niyo yung katotohanan, kasi ito talaga yung realidad, ito yung katotohanan, at kailangan ipaintindi nito sa mga anak niyo. Maiintindihan naman niya ng mga bata, no, na kailangan maintindihan nila kung ano yung sitwasyon nila, para hindi sila nag-expect ng mga bagay na hindi nyo naman kayang ibigay sa kanila. Diba? And with this, I believe that importante, of course, na yung trust sa God. Ako siguro, there are times na gusto ko na rin bumigay. I am a Reformed Christian kasi lumaki ang mga anak ko sa isang Reformed Christian church, and I would like to emphasize this na if without this foundation, without this faith that God has given me, baka isa na rin akong suicide statistic. So, with my sons. Kasi, dumating din talaga ako sa punto na down ako. Napakiramdam ko ay there's no hope. There's no light at the end of the tunnel. Na puro na lang problema, di ba? Dumating ako sa ganung punto, and ito yung nakatulong sa akin. And yun nga, maging active kayo na mag-join kayo kung meron kayong solo parents association sa inyong barangay. Alam niyo, tanongin nyo, meron ba ng association ng solo parents dito, or association ng mga kababaihan? Yung be active sa community nyo. Be involved. Kasi malaking tulong yan, no? Yung mass gatherings. Pero we keep in touch online. It helps a lot. Yung meron kang support group, diba? Malaking tulong yan. Meron ka napapagsabihan ng iyong mga problems, ng iyong mga malaking bagay. Yun ang masasabi ko, para kasi nga napapalaki natin na maayos ang ating mga anak. Only time will tell na paglaki nila at makikita natin na thank you Lord, tama yung ginawa kong pagpapalaki sa kanya. Kasi meron namang iba na ginawa naman yun lahat naman tama, nagdadasal, nagbo-Bible study, na ginaid ko siya para maging ganun pa rin ang nangyari sa kanya. Kasi we really don't know, no? Once malalaki na yung mga anak natin, once adult na yan, marami ng influences outside, diba? Outside of the four walls of our home. And we cannot be with our kids 24/7. There will come a time na we really have to let go and just trust God na we did our best. Sabi nga, we did our best, so let God do the rest. Opo. Diba? Mm-hmm. Yung maganda nakuha ko, ma'am, sa sharing ninyo doon. Una, maganda na bata pa lang, yung bata, malaman na niya yung totoong sitwasyon, para maunawaan na niya. Yes. And yung second point sa mga nabanggit ninyo, yung pwede mo rin naman kasi yung bata asahan na tumulong, di ba? Kunyari sa gawaing bahay. Yes, definitely. Oh. Yan na rin yung mga responsibility. Oo. At pangatlo, yun po, yung foundation ng values. Para kahit ano man mangyari, kahit ano man yung bullying na matanggap niya, kung meron siyang strong foundation, yun po, be it religion or yung faith niya or yung value system niya, po siya.
Hindi, wala, Yes. meron siyang paghuhugutan po. Definitely. Meron siyang foundation, meron siyang backup. And yun na, huwag mo akuin lahat-lahat. Halimbawa nga, yung household chores, maraming ganyan eh. Teenager na yung mga anak ko, pero kapag din yung naglilinis ng room sila, nagugas ng pinagkanan nila, why are you doing that? You shouldn't do that, di ba? Ano ba? Ano ba sila? Lumpo ba sila? May sakit ba sila? Bedridden? Hindi man, malalakas nga. O yan pala eh, then teach them. Tell them, kausapin mo na, anak, ako ay nagtatrabaho 24/7, pagod na si mama. Tumulong naman kayo sa mga gawain bahay. Hindi po tayo Wonder Woman or Superman, mga kamamshes or mga solidad. So, huwag po natin akuhin lahat-lahat. O, huwag natin, hindi po natin kakayanin. Hindi natin kakayanin. I'm telling you that. Mom's question po. So, di ba, maaaring dumating na sa punto na yung bata magtatanong siya, Nay, Tay, nasan na yung tatay o yung nanay? Depende po kung sino po yung kasama ng bata, kung yung solo father or yung mother. Paano magandang sagutin yung tanong na nasa na? Sabi niyo kanina, Mom, sabihin nilang patay na. Pero paano pag alam niya na buhay pa? Buhay, yeah. Opo. Actually, sinabi ko lang yon, pero parang joke lang. Sige, parang wala na kayong problema, sabihin nilang patay na. And this question keeps coming up sa aming close group page. So, nakakatawa yung mga responses ng members like, nasa ibang planeta, nakabaon na, wala na, ganun. Pero, siguro, kapag sa tingin mo, ito I am referring to kung anak mo ay separated kayo ng husband mo, di ba? Kasi pag patay na yung asawa mo, di ba? Alam ng bata, patay na. Opo. Patay na si mommy, patay na si daddy. Hindi na talaga babalik yun unless mag-asawa ka ulit, may bagong mommy or daddy. Pero yung sa separated, o yung sa, wala na talaga nakagis ng mommy or daddy, yung bata, in the case of single moms and single dads, pag sa tansya mo maiintindihan na niya, ipaliwanag mo na sa kanya yung totoo. Na, kasi anak, ganito, ganyan, na si daddy mo ay ganito. Paano mo ipapaliwanag? Pero, ang emphasize mo, pero narito ako. Narito ako at mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo at never ko kayong iiwanan. Yun ang i-emphasize nyo sa mga bata. And I'm sure, I am very sure na iintindihan nila yan. Sa mga sharings na sa page namin nakakatawa. Dahil pag nagtanong yung bata na, saan yung si daddy? Ganyan. Tapos sinabi niya na, kasi anak, si daddy mo ay nag-abroad at nag-asawa sa iba kasi hindi na nga niya love si mommy. Pero narito naman ako at alam mo namang mahal na mahal kita. Sabi ng bata, okay lang yun, mami. Na-curious lang ako. The child is about 5 or 6 years old. Na-curious lang ako, mami. Kasi nga, syempre, nakaklase niya, di ba? Yung mga playmates niya ay ni daddy. Na-curious lang ako, mami. Pero okay lang yun kasi alam ko namang mahal mo ako. And, blessedly for this mom, buhay pa yung parents niya, yung grandparents niya, very supportive, may mga tita at tito. So yung bata ay hindi na talaga naramdaman yung kawalan ng isang tatay. Pero harder siguro kapag yung sa'yo lang, di ba? Yung mga sabi, paano naman kung tinakul ako ng pamilya ko or andi dito kayo sa city, pero yung parents mo, relatives mo ay nasa province lahat. Mas mahirap siguro yung ganung sitwasyon. Pero yun na nga, depende yan sa interaction mo sa anak mo at sa way na pagpapaliwanag mo sa kanya. I'm sure maintindihan niya ng bata. Kasi kung makikita naman niya at mararamdaman naman niya yung unconditional love na ibinibigay mo sa kanya o sa kanila, hindi naman yan magkakaroon ng sabihin ng mga self-doubts or insecurity. Ayun. So yun yung aking maia-advise. No? Yung din yung mga sinasabi ng mga kakilala ko ng mga psychiatrists and social workers, no, na the earlier na maiintindihan ng bata, sa tansya mo maiintindihan na niya, the better na sabihin mo na sa kanya yung
totoong sitwasyon. Opo. Ayun. At saka tingin ko, ma'am, yung mga kabataan ngayon, mas naiintindihan na nila yung mga komplikadong relasyon ng mga tao sa paligid nila. Diba po? Kapag kunyari, nila naiilang sagutin yung tanong nila, doon medyo mag-back off na sila or maghina-hina na sila sa pagtatanong kasi naiintindihan nila, may prior understanding sila, and at the same time, base sa reaction ng magulang nila, alam din nila paano mag-adjust. Yun po. Ma'am, tanong na, susunod na tanong. So, syempre, di maiiwasan na ma-in love o mag-isip na mag-date ulit yung mga solo parents. So, yun po. Of course naman, that happens. Sa pagkakataon po na ay, baka it's time na to find new love or maaring merong ibang lumapit sa kanila at ipahiwatig yung nararamdaman nila at sabihin na alam nila yung sitwasyon at tanggap nila yon. So, anong ma-advise niyo, Ma'am Carrie, tungkol po sa pag-debate o pagkakaroon ng bagong relasyon ng mga solo parents? Kailan nila magandang i-share sa kanilang mga anak may dinidate si Ma'am? Paano po ba yun, Ma'am Shi? First of all, ang parati ko sinasabi in all my speaking engagements and all my talks, sa mga orientations na ginagawa ko, if you are not 100% sure na ang taong ito ay mamahalin ka at mamahalin ang iyong mga anak or anak like his or her own, then don't enter into that relationship. Kasi ako, I am not judging, ha. Ito gusto ko pong paliwanag mga kasolo, ha. Baka magsabi kayo na, pwede naman itong si Miss Carrie, naghuhusga. Ang observation ko kasi, compounded yung nagiging sitwasyon ng isang solo parent na in and out of relationships. Diba? Kasi akala niya, ito na talaga. And then, papakilala niya sa mga bata or iuwi niya sa bahay, mag-living sila, and then it will fail. And then, ito na naman, and so on, and so forth, and then be getting mature in the process. Sino ba ang nagsasuffer? Hindi lang ikaw, pati yung mga bata. Kaya nga, until you are very, very sure. At malalaman mo naman yan eh. Kumbaga, tignan mo muna. Diba? Kilatisin mo muna mabuti. Siguro, mas maganda na ipakilala mo muna sa family mo bago sa mga anak mo. If you still have parents or siblings or cousins, relatives, best friends, di ba? Ipakilala mo muna yung girl or boy sa kanila. O ano ba sa tingin ninyo? Para makilatis din po nila. Ayun po. Ayun. Okay na ba? Kasi, yes. Ang ano kasi dyan, usually, yung mga nagsasala ng bata. Meron na siyang daddy, meron na siyang mama. Si Tito, hindi na nagpupunta sa bahay. Kasi nag-break na kami. Iba ay apektado din. Diba? Sabi ko nga, baka isipin yung mabuti. Kasi, hindi ko sila nang in love. Human nature yan. We are wanted to love and be loved. Diba? Gusto natin, we will go all with somebody. Pero yun na nga, being parents, ang dapat na primary consideration natin ay yung ating mga anak. How will your children feel? Ano yung mararamdaman o mararanasan nila? Hindi ba? So, unless na, paulit-ulit ko itong sinasabi, unless yung taong to ay maibibigay niya yung unconditional love na binibigay niya sa iyong anak or mga anak, then don't. Diba? Wait lang muna. Sabi nga, wait lang, diba? Time will tell. Lalabas yan kasi there is nothing more heartbreaking. May mga alam akong ganyan kaso na nag-asawa uli or into a relationship, akala nila siyang bait-bait ba, nililigaw, and then, nung kasal na or nung nagsasama na sila, ay eto na. Diba? Ito na, lumabas na yung pangil, yung sungay, lumabas na yung tunay na ugali. So, time will tell eh. So, hintay lang muna.
sabi nga ni Lola ni Dora, sa tamang pansit mga daddies. Kasi, and pray. Diba? Kasi I believe that if you pray for guidance, ma'am, paano kung parang di ito narinig ni Lord yung prayers ko? Parang atang puro wrong person yung na-encounter. Maybe you are destined to for the rest of your life. Like, ako tinanggap ko na, ito yung destiny ni Lord sa akin. Diba? And I accepted it with my whole heart, with my whole soul. Passion ko to be an advocate, to my fellow parents, to be their voice. Of course, I'm at that age na joke. Hindi na ako into that dating or romantic stage. Pero sa mga bata pa, sa mga millennial solo parents, I know this a challenge for them. Diba yung dating or finding the right person for them. So yun lang, maghintay lang. Time will tell. Yun. Mag-move on naman tayo sa parang mga main takeaways natin or parang last advice. Mom Shi, ano ang pinaka masaya at fulfilling na part ng pagiging solo parent? You have to make all the masaya at the same time, fulfilling, but at the same time, nakakatakot din. You get to make all the decisions, wala kang ka-argue, di ba? Hindi naririnig ng mga bata na sabi ni mga daddy, mas okay to eh. Hindi, sabi ni mommy, ito eh, di ba? At kasi nga, ikaw lang yung parent, di ba? You get to make all the decisions, and then yung mga bonding moments ng mga anak nyo, di ba, na eat out, or you stay together, pray together. Ito yung mga maituturing mo na, may I add, no, yung mga little triumphs going up the stage pag yung anak mo may honors, although, please po hindi sukatan ng pagiging isang mabuting magulang or huwag po natin gawing barometer ito sa ating mga anak na kailangan meron silang mga academic excellence awards, hindi po. Pero syempre as parents, di ba, yung feeling mo na you go up the stage, you pin that medal or that ribbon to your child, o yung graduations, di ba? Graduations, kung sabay kayo nagmamahal siya ng anak mo, di ba na, although nandun yung konting pain, na the rest ay nanay at tatay yung kasama nagmamahal siya, and then ikaw lang yung nagmamahal siya kasama ng son mo or ng daughter mo, still, diba? It's a triumphant moment. It's a joyful moment, lalo na kapag nakapagpatapos ka sa kolehiyo, diba? I experienced that with my sons, no, na high school, yung youngest ko, na talagang para kang lumulutang sa ere. Diba na, Lord, salamat, na despite all the challenges, despite all the financial worries, ay eto na itagod ko na rin siya, and sana from here on ay nakatayo na siya sa sarili niyang paa. But of course, as a parent, we will always be there to guide them, di ba? Sabi ko nga, hindi natatapos ang pagiging magulang. Kasi nga kahit nga may asawa na yan. Yan ang sinasabi ng mga solo parent namin, mga asawa na nga yung mga anak nila. Ay, ma'am, pari sa akin pa din ang takbo. Diba? At hindi mo maiaalis yan, lalo na nga sa mga Filipino families, diba? Yung closeness ba, na ang feeling ng mga anak natin talaga is nandiyan pa for them. Opo. Diba? For as long as you are alive. Siyempre, pag wala ka na, wala na. Diba? In spirit na lang that you will be with them. So, ang pinaka-advice na masasabi ko is, alam natin, mahirap. Ang dami kong rants na nababasa sa page namin. Napakahirap po, mga pari. Na parang gusto ko nang bumigay, gusto ko nang magpakamatay, mga gano'n, gusto ko nang maglason, gusto ko nang manap. Ito lang po ang pakatandaan natin. Hindi naman po tayo nag-iisa talaga. Ang dami-dami natin diba? So, I believe hindi tayo ilalagay ng Diyos, yung Lord, sa sitwasyon na to kung hindi natin kakayanin. No? So, magpakatatag tayo, hold on to Him, to God, diba? And yung maganda rin na mag-join tayo sa support group, diba? Support group ng solo parents or any support group kung meron sa community nyo or sa workplace. And have time for ourselves. Importante din, magkaroon din po tayo ng konting oras para sa ating mga sarili to recharge, distress, unwind, diba, yung
lumabas, kasama ng friends, ng mga besties natin, best friends natin, once in a while, di ba? We deserve that. Di ba? Ako, I do that. Minsan, if can afford, di ba? Kahit na hindi sa coffee shop, kahit sa karinderya, or sa sa fast food chain, kain ka by yourself, di ba? Just people watching, window shopping, huwag ka lang magsaselfie na, hindi ko naman mabili itong Gucci bag na to, kasi wala akong budget. Yun lang, anything that could make us happy. Anything that could fill our cup. Diba? Meditation, diba? Sports, exercise, reading a good book, lahat po yan. Just walking. Ako, I go on walks. Nag-walking po ako dito sa village namin. Marami kasi napuno kasi dito. And while I'm walking, I look around, I look at the sky, I pray, I meditate, I sing a song, diba? Para ma-distress, diba naka-earphone ako, yung aking mga favorite songs, naka-save sa cellphone ko. Yun lang. Ngayon, pandemic, parang medyo medyo nabawasan, diba? Because of social distancing. Pero we can still connect online. Kung saan nga lang, mahina yung signal. Pero as much as possible, try to be in touch with your friends, with your families, with your relatives. Kasi may mga solo parents na nalulungkot ako magkaay kasi nasa abroad the parents ko. Lahat ng mga kapatid ko nasa abroad na rin. Ako na lang, naiwan kami na lang. Nag-ina kasi yung cousins sa abroad din. So sabi ko, meron namang social media accounts, meron namang online, di ba? If can afford mo naman ng gadgets, pakabit ka ng wifi o kahit mobile data na, be in touch with them. Di ba? Connection. We have to connect with people kasi no man is an island. Napakalungkot po na yung pakiramdam at dami-dami natin solo parents. I am inviting you kung ikaw is ang lehitimong solo parent, yung diniscuss ko yung 10 kategorya. It's a team of members sa United Solo Parents of the Philippines. Nasa Facebook po yan. It's a closed group page. So, kailangan po sagutin mo lahat ng mga tanong doon. May mga tanong kami kasi meron kami screening process para hindi kami mapasok ng pranksters. Meron kasi mga walang magawa. Diba? Nanggugulo. So, meron kami mga tanong doon. Sagutin nyo after the last na yung do you agree to the rules of the admins. Lagay nyo lang po, check, agree. And i-upload po namin yung request na magsaya po doon. Kasi marami kami natatanggap ng magandang feedback na thank God, nakita ko tong grupong to na I can share without being judged. Diba? Ilan po. Tapos nakikita niyo ang ganda. Halimbawa naman nagtanong and syempre kami naman mga admin, volunteers kami lahat. Yung co-officers ko sa kanyang social media team namin, they are all volunteers. Kasi solo parents naman din kami lahat. Pag hindi kami naka-ola, hindi namin nasagot na agad-agad. Di ba members, release mo. Paano po mag-apply ng IP? Paano po mag-file ng Bausi case? Ang daming sagot. So, alam mo, napaka-interactive ng page na to. Pag nag-member ka doon, you wouldn't feel alone. So, at nandun din yung mga, alam mo, kaya mo dito lang kami, pag-pray ka namin. Masarap sa feeling na maramdaman mo. But others are there with you, sharing your burden with you. So yun lang. Smile. Magpaganda. Like ngayon, nag-lipstick ako. Nagpagupit pa ako, di ba? Na sometimes kasi wala na tayo mag-ayos man lang. Eh sabi nga ng ibang solo parent, single moms, no, na hindi naman makita kung at least tipid sa makeup kasi naka-mask, naka-facial ka, di ba? Pero kahit nasa bahay ka lang, di ba, naka-work from home ka lang. Ako, I do that eh. Nagpo-pulbos, nag-lipstick, bago harap sa computer, and then harap ko sa salamin na good morning, ang ganda mo today. Di ba? And handa ka na ba harapin ang isang panibagong araw na work from home? Di ba? Or kung ano man yung kailangan mong gawin sa araw na yun, i-tech talk mo yung sarili mo, di ba? Na you are beautiful, you are doing a good job of being a parent, maraming nagmamahal sa'yo, mahal ka ng mga anak mo. Yun lang po. And always pray. Dasal po.
dasal. Ayun. So yun yung may impart ko sa mga kapwa ko solo parents na I hope and yun nga, sana mag-member kayo sa page namin and in the coming days, mag-hold kami ng mga webinars on mental health. And then ako rin nag-webinar about RA. Yung pa itong mga webinars na ito. Yung panonood, this is about smart media parenting. Kasi nga, hindi ba ngayon na yung mga anak natin coop up sa bahay kasi di pwede lumabas yung below 21, di ba? And most likely, nakatutok din sa gadgets, di ba? And kung tayo ay nakatutok din sa ating work from home na trabaho, task, eh baka hindi na natin sila nagagay, subaybayan. So, napakaganda no? And then, there are about 40 plus na members namin na nag-join and napati kami natutunan. So, yung mga ganong activities, and I'm really happy na these agencies like NCCP keep reaching out to us, no? Na-invite kami na sa kanilang mga webinars. Maganda yun eh. So, kung may mga ganyan, and gusto ninyo mag-join, kasi pinapost namin to beforehand, ini-inform namin sa pages namin. Kung gusto niyo mag-join sa mga ganito, sabihin nila, mag-post lang kayo. There are 9 of us sa social media team, no? At dyan po, nagtatapos ang panayam na ito kay Binibining Carrie Javier or Mom She Carrie ng Federation of Solo Parents Luz Vimin, FSPL. Pakatandaan po ang kanyang mga payo. Hindi po kayo nag-iisa. Nandyan po ang FSPL. Huwag po kayo mag-alala, ini-upload namin ang panayam na ito sa aming YouTube channel. So please po, mag-subscribe po kayo. At sundan po kami, like and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Mom She Carrie, thank you so much po sa inyo pong oras para po samahan kami ibahagi sa inyo. Thank you, Princess. Thank you. Maraming salamat. Thank you po. Yun po. Okay, thank you very much. So, thank you and magandang hapon pa ba? Hapon pa, 5:41. Magandang hapon sa ating lahat. Paggabi na. Thank you. I hope there will be more of this. Thank you. Take care, everyone. Be safe. Sa mga nanonood, sana po madami po kayong natutunan. Marami kayong nakuha mga kapaki-pakinabang na informasyon. Number 1 po, kung ano po yung benefits po na maaari ninyong makuha sa ilalim ng batas, paano ninyo mapapalaki ng maganda pang inyong mga anak, at number 3 po, na hindi kayo nag-iisa, nandiyan pong FSPL at ang mga member associations po nito ng solo parents, meron po kayong kukuhang moral support po. Yun, number 1 po, na maaaring pong makatulong sa inyo habang tinatahak ninyo ang daan ninyo as a solo parent. So yun po, maraming salamat po sa panonood. Bye!